ginagawa mo? Icebreaker? Wala palang icebreaker. Magandang gabi po. Tanghali. Magandang topic. Anyway, maganda talaga yung topic natin ngayon. Kasi, ang series natin ay CEO Inside Me. So, 2 weeks na pinag-usapan na natin to. Pang third week natin ngayon. At, masaya ako kasi, medyo marami ngayon. Hindi katulad na nakaraan. Walang attendees masyado. Men's fellowship kami rito. Puro lalaki lang eh. Anyway, last week pinag-usapan namin yung about sa gift. No? Kung gusto niyo makita yon, meron tayong YouTube na video na pwede niyo i-review. Ano nga ba tong gift? So gift is there's two kinds of gift. Para lang ma-recap, merong tinatawag na common gift, which is universal gift. And then the next is the spiritual gift na makikita natin na in-explain sa New Testament. Okay? Yung common gifts ay binigay ito sa lahat ng tao. Walang favoritism pagdating dito. Pagdating sa spiritual gift, magkakaroon ka lang nito sa pagkakataong ikaw ay tunay na naging mananampalataya ng Diyos. Magkakaroon ka ng spiritual gift. Okay? Pwedeng yung common gift mo ay i-refine pa or puspusin ng Diyos, magamit mo sa gawain, sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Pero itong common gift na sinasabi ko, which is universal, ay meron sa bawat isa. Bago ka pa ipinanganak, bago ka pa, ang tawag dito, mabuo sa tiyan ng iyong mga magulang, ay ng iyong nanay, hindi pala mga magulang, nanay lang, alam na ng Diyos kung ano yung mga binigay niya sa'yo. Okay? So you have full of gifts. Ibig sabihin, madami. Nasa iyo yon kung ano yung gagamitin mo at i-refine mo. Okay? So, yun yung pinag-usapan namin last week na sinasabi namin, that gift is your capital. Ibig sabihin, kung naghahanap ka ng puhunan mo sa pagninegosyo, hindi pera yung dapat mong hanapin, kundi yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, yung kailangan mong alamin at i-refine kasi yan yung magiging puhunan natin. Magiging capital natin. No, hindi yung pera. No? So, tonight, ang pag-uusapan natin is about from source of income to CEO. So, ano ba yung, meron tayong topic nung first week ng October, yung identity before success. Napag-usapan na rin natin dito yung pagkakaiba ng tunay na negosyo sa source of income. So, may pagkakaiba yung dalawa. Yung source of income, ginagawa mo to para masustain mo yung life mo, mabuhay ka. Pero yung pagninegosyo, yung business ay dapat may purpose. Yun yung sinasabi natin dito. And we need to know our identity, kung sino tayo, kung paano tayo nilalang, at anong klaseng pagkakalalang, yung pagkakagawa sa atin. Then after that, you need to know that you have this gift, and tonight, sabi ko nga, from source of income to CEO. Mula sa pagiging naghahanap lang ng source of income or ng pera, mapunta ka sa pagiging CEO ng kingdom ng Diyos. Okay, this is our topic for today. Sabi dyan, stop working for money, start building system that work for you. So, I remember that we have this topic, siguro mga 5 months ago na siguro yun, or 4 months ago, kung hindi ako nagkakamali. Pinag-usapan natin yung two masters, no? There are only two masters of this world, God and money. So we need to identify kung sino yung master natin. Is it God or is it money? If you are still working right now for money, your master is money. Why you work? Because of money. So your master is money.
Parang mahirap nga naman yun kasi bakit nga ba kami naghahanap buhay? Bakit kami nagninegosyo? Para kumita ng pera. Okay, medyo broad yun. Kailangan mong malaman talaga bakit ka kikita ng pera. Kasi utos ng Diyos na buhayin mo yung pamilya mo. Maging responsable ka. Kaya kikita ka ng pera para sundin yung inuutos ng Diyos. Hindi para lang kumita ng pera. Kasi pag nagkamali ka doon sa salitang pagkita ng pera, iisipin mo na yung perang kinikita mo sa'yo. Hindi para i-glorify yung name niya. Para sundin siya at para magkaroon ng purpose. Ang mangyayari, bibili ka ng maraming sasakyan. Bibili ka ng magagandang bahay, magagarang damit, na hindi naman, parang wala naman pagkakaiba yun sa mumurahin tsaka sa mamahalin eh. Di ba? Parehas lang yung masisira. Pag nilabhan mo, kukupas din yung pag pinaghalo mo yung bicolor sa puti, tapos lagyan mo sunrocks, pare-parehas yung kukupas. Pare-parehas luluma. Anong pagkakaiba ng 35,000 sa 1,000 pesos? Kasi iba dating nun pag nakasuot ka nun. Okay, dun na nga magkakamali. Who's your master? That's why napaka-importante, we need to understand kung kanino tayo nagtatrabaho. Kasi ang utos ng Diyos, hindi ka magtrabaho para sa pera. Magtrabaho ka para mag-build ng sistema to dominate. Sabi doon, have dominion over all creation. To dominate, and yung domination na yun, yung sistemang create mo ay mag-work para sa'yo. Hindi ikaw yung mag-work. Okay? Kasi you're working for God. That's why your system must work for you. Hindi ikaw yung mag-work para sa kanila. Hindi ka rin mag-work para sa pera. Mag-work ka para sa Diyos. Naintindihan? So, pag ito na-identify natin who is our master, mas maiintindihan nyo itong sinasabi ko. Welcome po sa bago. Welcome po sa ating business talk. So, let's continue. Naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Kailangan nyo ma-identify who is your master. Kasi sabi sa Bible, dalawa lang yung master. God and man. Nire-review ko lang para sa mga bago. So, we need to understand, kanino ka nagtatrabaho? Kay God or para sa money? Pag nag-work ka para sa money, wrong idea. Maling prinsipyo. Hindi mo yung makikita sa Biblia. Okay? So, let's move forward. Turning your refined gift into a structure that multiplies, empowers, and lasts. So, kaya gusto kong balikan nyo yung last week na topic sa mga hindi naka-attend. Puntahan nyo yung YouTube channel natin, balikan nyo kung ano ibig sabihin ng gift. Paano mo ba siya i-refine? No? You need to choose ano yung gift, talents na binigay sa'yo ng Diyos, tapos yun yung i-refine mo, tapos yun yung i-offer mo sa mundo, yun yung gagawin mo parang serbisyo sa kanila. Okay? Tapos, gagawa ka ng structure, ito yung pinag-uusapan natin ngayon, that multiplies, empowers, and lasts. Ano na to? Legacy. Yung pinag-uusapan natin. So, ang topic natin, para dun sa mga bagong dating, from source of income to a CEO. Paano ka mapupunta sa naghahanap lang ng pagkakakitaan, papunta sa pagiging tunay na CEO na sinasabi ng Bible. Okay? So, introduction. Don't just work in it. Build it. So, the Bible tells us to build. Many people have sources of income, marami, small businesses, commissions, freelance commissions, mga ganyan, di ba? Work, side hustles. But God's desire is not for you to depend on streams, but to build system. Okay? So, hindi dinidesign ng Diyos na mamuhay ka sa mga source of income mo lang, kundi gumawa ka ng isang sistema. And that's the mandate. Yung pinag-aralan natin sa Genesis 1:26, mandate yan sa tao. Ginawa tayo to rule over. Hindi sa kapwa nating tao, kundi sa mundong to. Again, ulitin ko baka kasi magkamali tayo. Gawin nating alipin yung mga kapwa nating Pilipino, kapwa nating mga tao. Hindi. Ang sabi dito, build system.
that can help other to have their source of income. No? Kaya ka kumukuha ng empleyado kasi gusto mo silang tulungan para kumita sila ng pera, mabuhay nila yung pamilya nila. Ikaw yung gagawa ng sistema. Hindi para alipinin sila. Gumawa ka ng sistema para tulungan sila, hindi ka gumawa ng sistema para alipinin sila. Magkaiba yon. Okay? Yung sistema ang ginagawa mo is to help. Naintindihan? Hindi to slave. So, a source of income sustains you. A system of value creation sustains generation o generations. Dami. Ibig sabihin, maipapamana mo yan. Okay? So, and that's the shift from a worker to a builder, from income earner to a real CEO. Intindihan? So, ngayong gabi, yan yung tuturo natin. Paano nga ba mag-shift papunta sa tunay na pagiging CEO from income earner? Okay, so sabi dito sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Yung Diyos daw, yung nagbigay sa'yo ng ability or power to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Sabi dito sa Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Okay. Kung pera lang yan, mauubos eh. Pero kung sistema yung na-build mo, kaparehas ni dito sa atin, makikita natin yan eh. C family. Di ba? Kahit siguro hanggang sa mga apo niya sa tuhod, yung inheritance ng sistemang ginawa niya ay mapapakinabangan. Naintindihan? But a sinner's wealth is stored up for the righteous. Okay? Yung ikaw, kung kayamanan mo, kung ikaw hindi sumusunod sa Diyos, para yan sa mga righteous. Pag namatay ka, hindi na yan para sa generation na darating sa lahi mo, kundi para sa ibang tao. Mawawala yan sa'yo. Hindi ko alam, magic siguro. Pero yung sabi sa Bible eh. By wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Okay. So, focus tayo dun, by wisdom, a house is built. It's the same with the system. Yung bahay mo, kailangan niya ng sistema. Hindi naman building yung pinapabuild sa'yo dyan. Kailangan dyan yung sistemang may prinsipyo galing sa Biblia. Wisdom. It's the same with business. Pwede natin i-incorporate doon. Kailangan mo ng wisdom. And that's power. That's ability. So, the big idea is this. God gives power, ability, wisdom, o kung ano man yung binigay niya sa'yo, not just to make money, but what? To build systems that represent His kingdom. Naintindihan? Okay, so mas maintindihan niyo yun mamaya. Last week, pinag-usapan natin, paano nga ba natin makikita o maihahalin tulad yung kingdom ni God? Sa Mark 4, binasa natin last week yun eh. Naalala nyo? Dun sa mga nandito, naalala nyo? Paano daw natin ihahalin tulad yung kingdom ng Diyos? Sa anong parable daw natin yun? O anong parable yung gagamitin natin? Sabi ni Jesus Christ, ganito, yung kingdom ng Diyos parang mustard seed. Ano yung mustard seed? Pinakamaliit na buto. Mas maliit pa to sa butil ng bigas. Pero sabi niya, pinakamaliit man to, pag itinanim mo, siya yung magiging pinakamalaking plant sa halamanan. Ano yung characteristic ng mustard seed? Dominator. Kinukuha niya yung sustansya ng ibang halaman
Napakadali niyang tumubo. Pag namunga siya, kulay dilaw to eh. Pag namunga siya, bagsak, tapos kakalat, tapos tutubo ulit, tapos ayun, hanggang sa lamunin niya na yung buong, kaya delikado tong itanim. Kasi uubusin nito lahat ng halaman. Sisip-sipin niya lahat ng sustansya na dapat para sa ibang halaman. Para tong sobrang bilis na lumago. Ganun yung itsura ng kingdom ng Diyos. At yung gift mo, sabi natin, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it, sabi sa Genesis 1 na pinag-aaralan natin. Bakit walang be seedful doon? Kasi nagtanim na yung Diyos sa'yo. Ibig sabihin, yung gift, nasa iyo na. Kailangan mo lang yung ituring na parang mustard. I-refine, tapos patubuin, gamitin. Tapos lagyan ng value, tapos gawa ng structure, ipasa mo. No? Duplicate, delegation. Yun yung pag-uusapan natin ngayon eh. Tumatagal ba ako? Karang tagal ko mag-explain, ano? Your source of income is a start, not a destiny. Pag kumikita ka, hindi yan yung ending nun. No? Kailangan magkaroon ng sistema. Point number 1. Sabi dito, Zechariah 4:10, who dares despise the day of small things, since the 7 eyes of the Lord that range throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone in the hand of Zerubbabel. So, sino si Zerubbabel? Si Zerubbabel ay yung governor ng Judah that time na pinili ng Diyos upang itayo yung templo. Muling itayo yung templo kasi nasira to nung sinakop sila ng Babylonia. Tama ba ako, Pastor? Si Zerubbabel ay governor. Pero gusto ko mag-focus dun sa simula. Who dares despise the day of small things? Ito ay prophecy ni Zechariah at sinasabi niya na wag maliitin yung araw na maliit pa lang yung pagsisimula. Wag mong mamaliitin yung bagay na nagsisimula pa lang kung maliit man siya. Connected dun sa sinasabi ko kanina. Kung nagsisimula ka pa lang ngayon, wag mong mamaliitin yan. Hindi ibig sabihin maliit yan, mananatili yang maliit. You consider that you are in the kingdom, inside the kingdom, part of the kingdom of God. Pero kung hindi mo i-consider yun, talagang mahihirapan ka. Pero ito na nga yung sinasabi ko, yung mga principles sa Bible na tsatsambahan ng mga tao, ng mga hindi nagbabasa ng Biblia, anong nangyayari sa buhay nila? They prosper and succeed in life. But we, Christians, hindi natin na-apply. Kahit alam nating basahin, kahit mayroon tayong pagkagustong basahin, hindi natin sinusunod. And that's the problem. Pero yung mga tao sa labas na hindi nakakapagbasa ng Biblia, they discovered it based on experience. Tapos, nakikinabang sila ngayon. I'll tell you some of the stories later. So, sabi diyan, ang Diyos ay nagagalak sa nagsisimula, sa paghakbang mo sa pagsisimula. Kaya huwag kang mag-alala kung maliit sa simula yung sistemang ginagawa mo. Yung gift mo, kung isa pa lang yan, ikaw pa lang yan, yung explain ko last week, yung gift, halimbawa, marunong kang tumugtog. Sino dito mga musician? Musician kasi ako eh. Sample ko na lang. Magaling kang tumugtog, ni-refine mo, pinagaling mo ng gusto yung sarili mo sa paggigitara, sa pagdadrum, sa pagki-keyboard, or kung anumang instrument yan. Tapos, ni-refine mo na ni-refine, tapos naghanap ka ng mga tao tuturuan mo, tapos nagtayo ka ng school na kung saan nagtuturo ng mga gift na meron ka. Dinelegate mo sa ibang tao. You teach other people, tinuro mo sa kanila paano gagaling kaparehas mo, tapos pinagtuturo mo rin sila ng iba hanggang sa dumami yung mga estudyante nyo, hanggang sa ikaw na yung may pinakamalaking music school sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, alam ko yung, ano ba yun, yung conservatory? Lyceum ba to? Santo Tomas, di ba?
kilala sila sa music. Kasi musician yung nagtayo yata. I don't know. Pero most likely, parang yun yung sinasabi ko. Halimbawa, ikaw ay magaling na technician or IT. Ni-refine mo yung sarili mo. Tapos, dinuplicate mo sa iba. Tinuturo mo sa kanila paano mas magiging magaling ng mga IT. Tapos, nag-hire ka ng mga IT. Tapos, gumagawa kayo ng mga system. Ni-refine mo ba yung gift mo? It's like that. Ngayon, parang yun yung sinasabi ko, maaaring nagsisimula ka pa lang, ikaw pa lang, kung magaling ka sa marketing, magaling ka, yeah, that's your gift. Nire-refine mo, pinapagaling mo pa yung sarili mo, tapos gagawa ka ng sistema na yung ginagawa mo ay naduduplicate. I-structure mo yung system na ginagawa mo para kahit na wala ka doon, trumatrabaho. Ayun yung sinasabi. Pero wag kang mag-alala at wag mong lalaitin yung pagsisimula. Lahat nagsisimula sa maliit na buto. Just like the kingdom of God. Okay? Nakukuha nyo ba yung konsepto? Okay. So, let's move forward. Sabi diyan sa Matthew 25:21, ito ay parable of the talents. Sabi dito, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, a small thing. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So kung alam niyo yung storya nito, again, sinabihan niya dito yung mga magagaling na pinagkatiwalaan ng maliit pero pinalago nila. Pagkakatiwalaan pa daw sila ng mas malaki. Naintindihan? So kung yung bagay na maliit, na nakikita mong maliit, nakikita ng ibang maliit sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin na hindi yan magiging simula ng napakalaki. God often starts you in a small stream, but that's just the seed of something greater. Yan ay buto pa lang. Para yung mustard seed. Tandaan niyo itong parable ni Jesus Christ tungkol sa kingdom of God. Mustard seed. Napakaliit. Pinakamaliit na buto sa halamanan. The danger is falling in love with your source. Hindi falling in love with your source, ha? Hindi si God yung tinutukoy ko ditong source, kundi source of income. Ha? You need to fall in love to the real source, not to your source of income. And that's the problem. Pag ikaw ay na-in love sa source of income mo and never become a builder. Hindi ka na nag-build. Okay. So, what begins as a skill, gift, talent, or side business can become a structure that serves nations. Sometimes, dun mo madidiscover sa pagtatrabaho yung gift. Pero maganda ma-identify ninyo kailan sa mga anak ninyo dapat nire-refine na yung mga gift nila. Sabihin ko sa inyo kung kailan. From 6 to 12 years old, they discover their gifts. Doon nila natutunan paano mag-drawing, paano tumugtog, paano mandaya. Huwag naman yung ituro nyo. Doon na sila nagsisimulang magsinungaling. Naintindihan? Pinag-aralan ko yan eh. Simula 6 hanggang 12. Doon dapat training na yung kanilang gift. Diyan na sila nagsisimulang magsinungaling. Kaya kung ituturo mo sa kanila pagsisinungaling, galing mo. Joke lang. Naintindihan? Okay, so kayo, most likely baka walang nagturo sa inyo, nag-train sa inyo, na i-discover yung gift ninyo sa ganong edad. Ang gagawin nyo ngayon, kung ano yung mga tingin nyo ng mga gift na na-discover ninyo during the time na kayo ay nagtatrabaho, nag-aaral, tapos i-refine ninyo. Kaya nga sabi nung, ito, prinsipyo ng mga worldly gurus, no? Yung hindi nagbe-base sa Bible, sabi nila, it's important to do business na ikaw ay passionate. Dapat may passion. Why? Doon mo makikita na, that's a gift. Kasi, yung gift, nag-e-enjoy kang gawin yun eh. Halimbawa, tumutugtog ka. Nag-e-enjoy ka eh. And that's your passion. Tapos, i-refine mo. Kaya sabi nila, kung maghahanap ka ng negosyo, hindi yung pagkakakitaan mo lang.
Kasi yung pagkakakitaan, hindi yun maipamana. Hindi maipapamana. I-refine mo yung gift mo. And you will discover a lot of gifts. Tapos nire-refine mo yun, tapos dinidelegate mo sa iba. But you don't need to be jack of all trades. You need to focus. Kung sa teaching ka magaling, di-refine mo yung teaching skills mo. Tapos yun yung gamitin mong refined gift. Then create a system. I don't know kung nasang larangan kayo. Halimbawa, si Lawrence, nasa larangan na ng pag-aalaga ng mga hayop. Yan yung skills niya. Magaling na siya mag-alaga ng hayop. Agriculture, tama? Agriculture. So, nire-refine niya ng nire-refine, tapos itinuturo niya sa mga tao niya. Ganito ako nag-aalaga ng baboy, ganito ako nag-aalaga ng manok. Yan yung standard natin. Tama? Ganun ginagawa mo? Tinuturuan mo sila nung nire-refine mong skill. Tapos yun na yung nagiging sistema nila. Tapos dapat may handbook ka nun eh. Tapos wag mong ipapanakaw yun. Kasi yun sabi dun eh. Sabi sa Habakuk 2:2, di ba? Yung plano mo daw isulat mo. O, tapos that's the refined gift. Perfect. Tapos yun yung ginagamit nila, binabasa na lang nila. Para daw kung sino yung makabasa nun, makakalakad sila ng naaayon dun. Ng mas malinaw. O kaya dapat sinusulat yung sistema. O, yun, nag-structurize ka na nun ng sistema eh. Pag gumagawa ka ng ganun. Kaya sabi ko nga sa inyo, nag-work ako sa Jollibee. Grabe. Pwede pa-post muna. Yung sistema nila doon, pinipicturean ko eh. Sorry Jollibee, huwag kayong mag-alala, hindi ko ginamit yung system nyo. Gumawa ko ng sarili ko, mas maayos. Ayoko sa fast food. Hindi, joke lang. Naintindihan nyo? So, you refined your gift. Tapos yun yung gawan mo ng structure, tapos gawan mo ng sistema. Saan na ba ako? Yun, magsaserve sa nations yan. Okay. Example. Kita mo to. This is Amazon 1999 office. From small to wow. You know Amazon? Website na ginawa para mag-sell ng book. Pero ngayon, isa sa pinakamalaking e-commerce business sa buong mundo. What's his network? What's the network or market capitalization sinearch ko. Magkano? 2.3 trillion US dollars from this? Sa stock market, ito na yung worth niya. Lahat yan. Nagsimula sa maliit. Ito po. Ano to? Apple. Sa garage lang ng tatay niya. Hindi niya yung bahay. Wala siya sariling bahay. Estudyante pa lang siya dyan. Sino yan? Si Steve Jobs. Kita mo yan? 1976. Apple in 2024. Anong klase yan? Mas malaki pa sa Pentagon yan. What? Huwag mong maliitin yung maliit. Huwag mong hamakin yung nagsisimula. Hindi porket wala ka pang negosyo ngayon, hindi ibig sabihin hindi ka magkakaroon yan. Pero hindi yan yung pinapag-goal ko sa inyo. Ang pinapag-goal ko sa inyo, you refined your small seed. Create a structure. Systemize your process. This one, byproduct. Susunod. Kusa. Hindi mo pipilitin. Yan ang sinasabi ko. Kasi kung ang goal mo bumili nito, baka hindi ka pa karapat dapat bumili niyan, pilitin mo na eh. Iutang mo pa. Di lalo kang kakandaletse-letse niyan. Tignan mo. Apple market cap. Wow!
3.7 trillion, mas mayaman pa yan sa 10 bansa. They can buy country. Magkano halaga niyan? Alam mo ba magkano fiscal year natin, 2025? 5.6 yata, 5.7 trillion. That's peso. Yung 3.7 trillion, that's most likely, roughly, mga 210 trillion peso. Most likely, 210? 210. 200 to 210 trillion. O sabihin na natin, 200 trillion, yun pa rin yun. Ilang Pilipinas yun sa loob ng isang taon? From this. So, hello. Hi. Gusto ko makita yun sa'yo. What's your vision? Hindi yung office na ganyan na. Ang pinapa-vision ng Lord sa'yo, hindi yung office na ganun kalaki. Hindi yung ganito kalaking office, kundi yung sistema. Naku, sana yan. Dominion. Domination. Kaya babaliw ako mag-aaral ng biblical principle ng pagninegosyo. Lalo akong naano magnegosyo. Sabi ko, ito pala yung purpose kaya naging negosyante ako. Hindi pala para mag-create ng pera. Hindi ko kayo binabaliw sa ganyan. Kasi byproducts na lang yung mga yan eh. Susunod na lang yan. Bonus na lang. Na may malaki kang opisina, pero ba't nagkaroon ng ganyang kalaki? Kasi they have system. Si Lydia sa Bible, siya yung nagtitinda ng tela. Siya yung nag-support sa early church. And the Lord bless her more. Dapat may purpose. Hindi lang basta gusto mo lang magkaroon ng ganyan. Ang i-goal mo, magkaroon ng sistema. Ma-refine yung gift mo, tapos ilagay mo sa, structurize mo na magkaroon ng sistema. Naintindihan? Okay. Sige, move forward tayo. Bilis ng time Sabi dito, huwag na yan, tukol kay Lydia yan. Kingdom insight. Faithfulness in managing a small source qualifies you to govern systems. Point number 2. System thinkers create lasting wealth. This is the promise. Hindi naman yan pang hype. Promise yan. Pag binasa natin tong story ni Joseph, Joseph didn't just save grains o grain. He built an economic system that fed nations. Sa pagkakaintindi ko, nung binabasa ko dyan, halos buong mundo pinakain ng Egypt. For 7 years na walang tumutubong halaman. They fed nations. Sino nag-structure? Si Joseph. You remember the story of Joseph the Dreamer? Na-prophesy niya yung mangyayari sa pamamagitan ng panaginip ng Pharaoh na magkakaroon ng 7 years na tagsagana at 7 years na taggutom. Pinaghandaan nila yung 7 years na taggutom. Sabi nung Pharaoh, ikaw na mamahala dito sa kingdom ko. Ikaw na. Parang siya na naging Pharaoh. Yun yung sabi ng Pharaoh Lahat ng utos mo, susundin ng mga tao dito. Tapos gumawa siya ng system. Para pagdating ng 7 years, mapakain niya hindi lang yung Egypt, kundi yung nations. I don't know how many nations that time. Pero ang pagkakaintindi ko, nung binabasa ko yan, buong mundo halos yan. You see? I don't know kung gaano karami pinakain nila. Hindi ko alam
Hindi detalyado eh. No? Hindi ko alam, baka sa asin nila nilagay. I don't know. Hindi ko alam paano mag-preserve that time eh. Alam ko lang asin. Pero paano nga 7 years? Hindi detalyado eh. Pero ibig sabihin lang, he created system. He structurized the system. So, isipin nyo na lang. Di ba? Hindi naman isang snap lang yun, magic. Hindi nangyaring ganun yung pinagplanuhan nyo ni Joseph. At lahat ng plinano niya, sinunod ng mga Egypto. Mga Egyptians. See? Systems. Sorry. Ito. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Di ba upo ka muna tapos pagplaplanuhan mo? Bakit? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. Ghost project. Poste lang tinayo eh. This person began to build and wasn't able to finish. Yan sasabihin. Diba? Pagpaplanuhan mo, gagawa ka ng structure. Hindi bara-bara. You refine your gifts. Yun yung sabi natin last time. Tapos ngayon, yung gift mo, kikreate ka ng structure. Gagawa ka ng sistema. Paano mo madidelegate, maduduplicate yung gift na nirefine mo? Okay? Systems are structures that multiply value without constant supervision. So nagmo-multiply yung value kahit hindi mo na laging tinitingnan. A source of income makes you busy. Yes. A system makes you strategic. Biblical example. Joseph designed a 7 years agricultural economy, collection, storage, and distribution. I don't know how. That's why Pero said, no one is so wise as you shall rule over my house. Eh, sinabi ko kanina. Nauna lang ako. Pag binasa mo yan, nandito yan. Yan, sa bandang dulo. Then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. Sa Genesis 41:38 to 40 yan. Sabi niya, you shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. Pero lahat ng decision making, si Joseph. So I'll give you some example. Si McDonald's, kala lang natin, nasa fast food industry sila. Pero hindi yun yung refined gift ni Ray Kroc. Yung original na may-ari, yung magkapatid na McDonald's. Okay? Pero binay out sila ni Ray Kroc. Si Ray Kroc ay real estate genius. Pag pinanood niyo yung storya niyan sa Netflix, hindi ko alam kung available pa yan. Makikita niyo na real estate talaga yung business nila. And that's the system. Nagulat kayo, ano? Hindi talaga yung fast food. They own 50% of the stores. The lot. Ng lahat ng store. Ilan store ng McDonald's? You have idea? 44,000. Worldwide. 22,000 ng pinagtayuan ng, kasi yung iba sa mall nila nilalagay kaya hindi pagmamayari ng McDonald's yun. Pero karamihan ng tinayo na hindi sa mall, yung mga prime location na yun, binili muna yun ni McDonald's, tapos nagpa-franchise siya. Alam mo ilang years? Ang franchise? 20 years. Lock in. Hindi ka pwede umalis. So, assuming na binili ni McDonald's yung real estate,
Tapos tinayuan ng McDonald's, 20 years siyang sure na may magre-rent sa kanya. Si McDonald's ay hindi pinakamalaking fast food chain company, kundi isa sa pinakamalaking real estate company sa buong mundo. That's his system. His refined gift is real estate genius. That's his gift. That's Ray Kroc's gift. Yun yung minaster niya. Tapos, ginawa niya ng sistema. You see? Ito pa malupit. Sino dito pumupunta sa Starbucks? Alam mo bang kahit na 3 araw kang tumira sa Starbucks, hindi sila malulugi? Katulad ng sabi ko last week. They created system to sustain that kind of service. Para bang mas pipiliin mong tumambay sa Starbucks kaysa pumunta sa trabaho mo, tsaka umuwi sa bahay mo. That's they want. That's the vision of the owner. Anong ginawa nila? They created a coffee business in a system of a bank. Para silang bangko. Iba. Sobrang talino ng naggawa ng konsepto. Kaya ikaw may utak ka, gamitin mo yan. Sino sa inyo naglo-load sa Starbucks? Sino? 'Di ba? Middle classes. Yung mga hindi masyadong tumatambay sa labas. Yan, most likely baka wala kayong Starbucks. Laging nasa bahay lang. Pero ang market ni Starbucks, yung ayaw magtrabaho sa work nila at ayaw umuwi sa bahay nila. Gusto lang nakatambay sa mga coffee shop kasi sosyalan. O kung ilan man bilang nun, ilang percentage yun sa bansa natin o sa buong mundo, lahat yon depositor ni Starbucks. Ito malupit. Tinutunaw nila yung pera pag dineposit mo. Sa bangko, pag nag-deposit ka, you can withdraw it using ATM machine. Right? You can withdraw anytime. Sa Starbucks, pag nag-withdraw ka doon, depreciated yung pera mo. Kasi hindi ka makakapag-withdraw ng cash. Ang wi-withdrawin mo, kape. Na kung saan, napakamura lang ng puhunan. Most likely, pag bumili ka worth 150 pesos na coffee, siguro mga 5 to 10 pesos lang yung puhunan nila doon. So, yung 150 pesos mo, nung winidraw mo, 10 pesos na lang. Ang lupit ng sistema. Ang tawag dito, refined gift na krineatan ng sistema. Yun yung klaseng utak na binigay sa'yo ng Diyos. Pero ginagamit mo yung utak na yan para saan? Pangloloko ng babae, panloloko ng kapwa, panglalamang sa iba, panglalamang sa boss mo, kung paano ka makapandaya ng oras, kung paano ka makakakupit, doon mo ginagamit yung utak na yan. Pero kung gagamitin mo yan kapares nung ginawa nung may-ari ng Starbucks, ng McDonald's, at ng iba pang malalaking mga sistema dito sa buong mundo, na nag-dominate sa buong mundo, sure ako. Ay, time na ako. Next speaker. Next speaker na. Bitin. Tuloy natin. Okay. Search nyo yan si McDonald's, magugulat kayo. Totoo yung sinasabi ko. 45% to 50% ng pagmamayari ng McDonald's, yung real estate na tinatayuan ng mga McDo. Intindihan nyo? Ang lupit ng sistema, real estate sila, hindi sila fast food chain. Hindi sila fast food company. Real estate company. Sa itsura ng fast food. Kumuha siya ng client na hindi aalis kahit kailan. Intindihan? Minimum yon 20 years. Tapos kada renew 10 years. So, ang tindi. Captured market. Walang ibang upo-upa sa kanya eh. Lahat puro franchisee ng McDonald's. Naintindihan? Malupit, di ba? Now, ano pa? Chick-fil-A built a kingdom culture system. Wala tayong na to dito eh. Hindi ko na to sample. Yung Tesla na lang tsaka Apple kasi familiar tayo dito. They build operational frameworks
no? Yung sistema kung paano na-dominate nila yung kanilang industry because of the system. Kasi marami namang cellphone industry eh. Pero yung sistema ng pagkakagawa ng Apple, 'di ba? Naintindihan nyo? Kung paano niya ni-revolutionize. Tapos sobrang, ano tawag doon? Sobrang secured. Tapos lahat ng chassis sila gumagawa. Ano pa? Yung Tesla. Sobrang dami namang car company. Pero bakit sila yung sobrang pinakamayaman sa lahat? Tinalo na nila yung Toyota nung time na wala pa yung BYD. Eh ngayon, umuusbong yung BYD. Bakit? Yung BYD kasi gumagawa sila ng sarili nilang battery na hindi ginawa ni Tesla. Si Tesla kumukuha pa sa iba. So, yun yung problema ni Tesla. Sinolusyonan ngayon ni BYD. O, kita mo, solusyon yung kailangan. Problemado sila dun sa battery kasi sinusupply lang sa kanila. Si BYD, nag-invento siya ng battery na sila mismo. Hindi sila kumukuha ng supply sa labas. Kaya kaya niyang pababain yung presyo. Tatalunin niya sa Tesla. Ganun eh. So you think of the solution ng problema, ng current problem, ng current situation, kung ano man yung existing, tapos susolusyonan mo. You will dominate. 'Di ba? You will dominate the industry. Yung Friendster before, dati sobrang sikat nun eh. Pero hindi sila innovative kaparehas ni Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg, tingnan mo, halos linggo-linggo yata nag-update yung Facebook. Sobrang innovative eh. O kaya kinain niya yung Friendster, naging gaming site na. Naintindihan niyo ba to? Sinasabi ko, you create system. Si Facebook, innovation. Pinapakita niya na yung future, i-apply natin dito sa social media ko. Kaya may mga virtual na siya eh. Iba eh, no? Sobrang innovative. Iyon, ni-refine niya yung kanyang gift ng innovation. Point number 3. Point number 3 pa lang ako, 9:51 na. Napakahalaga kasi nitong topic na to. Stop trading time for money. Trade solutions for value. Ito yung sinasabi ko. Intindihan? Okay. Sabi dito, Ecclesiastes 11:2, invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. So, pag sinabi bang ventures, automatic ba to business? Katulad ng sabi ko, dapat pag nagtayo ka ng panibagong negosyo, dapat horizontal. Relatable dun sa una mong negosyo. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng sistema, dapat hindi ka aalis dun sa refined gift mo. Kung ito na-discover mo yung gift mo dito, tapos nagtayo ka ng negosyo dito, naging successful, kung halimbawa, dati kang, ang negosyo mo ay food, di ba? Tapos bigla kang tumalon sa tech. Patay, sobrang layo, mag-aaral ka na naman. Eh hindi mo refined yung gift mo dun sa technology. Unless yung food mo maa-apply yung technology. Kapares ng ginagawa nung, I don't know, siguro Grab, di ba? May sarili kang mga store, tapos bigla kang nagtayo ng parang Grab. Oh, technology siya, pero at least align. Huwag kang lalayo. So, yung iba, talaga naghahanap ng susunod na mga venture, tapos ang lalayo. Ang mangyayari, madidi-focus. Masasayang yung ni-refine mong gift. Mag-aaral ka na naman, it costs you time. So, ito, yung sinasabing venture dyan, yung negosyo mo na nilagyan mo ng structure, dun ka na lang kumuha ng mga panibagong venture. Ini-explain ko lang sa inyo ng mas detalyado na hindi kayo mapapahamak. Kasi baka tumalon kayo ng tumalon eh. Vertical yung ginawa niyong mga negosyong susunod. Anong vertical? Masyadong malayo dun sa original niyong negosyo. So you refine your gift, create system, that from that system, you create another system na align. Naintindihan? Okay. So kasi hindi mo alam eh. Ano yung mangyayaring disaster? Baka yung una mong idea, eh, sumablay. At least meron kang pangalawa na venture. Naintindihan? Okay, parang example ko na lang, si Lawrence. Dati, baboy lang inaalagaan niya.
Tapos kung mag-ship man siya sa pag-aalaga ng baboy, ang gagawin niya, magtitinda siya ng baboy sa palengke. Venture na naman 'yon. 'Di ba? Maging ano man doon yung magkaroon ng problema, meron siyang pangsalo. Tapos dati nagtitinda lang siya ng baboy, tsaka nag-aalaga ng baboy, tapos bigla siyang nag-alaga naman siya ng manok. Nagkaroon ng swine flu, namatay lahat ng baboy, hindi mabenta lahat ng baboy, pero may manok siya. Agriculture pa rin. Tapos nag-alaga na siya ng goat, yes to 7 venture. Yes in 8. Invest in 7 ventures, yes in 8. It's from the Bible. Sa principle ng mundo, wag mong ilagay lahat ng itlog mo sa isang basket. Do not put all your eggs in one basket. Diversify. Naintindihan? Okay. So, Colossians 3:23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So, kung ikaw man ay nagtatrabaho ngayon, hindi ka nagtatrabaho para sa boss mo, nagtatrabaho ka para kay God, no? For the Lord. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. I remember, isa sa mga pastor natin na lawyer, si Attorney Ronald, kwento niya sa akin. Sabi niya sa China, sobra yung persecution. Sobra yung persecution sa mga Christian up until now. No? So, nung unang panahon, merong isang lalaki na pinersecute dahil sa kanyang faith. Anong ginawa sa kanya? Pinag-work siya na maglinis sa inidoro. CR. Yun, siyempre, may inidoro doon. Anong ginagawa niya? Nililinis niya yung CR. As if si Christ yung uupo. Kaya kahit na persecution yung ginawa sa kanya, nililinis niya ng maigi yun, na iniisip niya na uupo dito si Christ. Kaya nililinis niya ng gusto, pinapabango niya. Para bang hindi na-feel ng taong to na siya ay naapi at pinaparusahan at pinipersecute, kundi naramdaman niya na that's the job na binigay sa kanya ng Diyos. So kung ano man yung opportunity na binigay sa iyo ng Diyos na feeling mo nahihirapan ka, gawin mo yan ng parang ginagawa mo para sa Kanya. Yung negosyo mo, pagpupunta dyan yung tao, iisipin mo na yung business na tinayo mo, isipin mo ang magiging customer mo si Lord. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, sabi niya, lalo na sa mahihirap, parang ginagawa niyo to sa akin. What you do unto other, it's like you are doing it to me. So, you serve people using your refined gift and the system, the structure that you are building. Naintindihan? So, when you depend only on one source of income, dinagdag ko lang yun. Pero ito talaga yung point ko. You are limited by your hours. So, ibig sabihin, the CEO mindset looks for systems that multiply income through people, products, and platforms. Hindi ibig sabihin venture ay panibagong negosyo o pagkakaabalahan, kundi you multiply sa pamamagitan ng sistemang gagawin mo. Sa pamamagitan ng tao, ng product, at ng platforms. Okay. Wealth flows toward those who build efficiency and leverage technology and teams. Lalo na ngayon. Ano ibig sabihin ng efficiency? Hindi yan parehas ng effectiveness. Yung effectiveness, doing the right things. But efficiency is doing things right. Innovation to. Yung effectiveness, yung current na way, ginagawa mo. Pero yung efficiency, mag-iimbento ka ng panibagong sistema na
matatalo yung dating system. Yung effective na sistema ay tatalunin mo pa siya. That's efficiency. Mag-iisip ka ng paraan, ng solusyon para mas maging effective pa kaysa sa dating effective na way. Innovation. Upgrade the system. Naintindihan? Okay, so, meron ba ako dyan? Ito, sa storya na to, sabi dito, but select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as a official over thousands, hundreds, fifties, and tens. Moses didn't stay in a wilderness doing everything himself. Dinelegate niya. God told him to raise leaders of thousands, hundreds, fifties, and tens. So, nag-create siya ng leadership, sistema. Naintindihan? Oh, that's delegation. Tawag dyan, delegation. And structure. And this is what we call the kingdom system. Ito yung tinuturo ng Diyos. Okay? So, sample. Ito, mga business parallels nung sinasabi kong sistema. Franchising. You duplicate systems, not just sales. Digital platforms. You monetize knowledge and processes, not just presence. No? Nasa iba't ibang lugar ka, sa iba't ibang pagkakataon. Actually, ang lupit nito nung pagmo-monetize ng digital platforms, ng mga social media natin. You are everywhere. Hindi ito masama. Di ba? You have a lot of time. Sa lahat ng pagkakataon, marami nanonood sa iyo. Nasa iba't ibang lugar ka. Basta may hawak silang cellphone. Intindihan? Ano pa? Delegation yan. Investment. You let capital work while you sleep. Kaya sabi ko kay Carl, i-push mo na yung pagtuturo mo ng guitar mo sa online. Kasi mamo-monetize mo yan pagkakita mo. That's a gift. You refine and this digital platforms ay magbibigay sa iyo ng delegation. Point number 4. Matatapos na ako, sorry. System builders think legacy, not survival. Yan yung sinasabi natin kanina. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables or tablets that he may run that readeth it. Yan, sistema na yan. Sinulat mo yung nirefine mong gift. Halimbawa sa sales, pag sinabi ng client, no, ito yung sagot. Pag sinabi naman ng client, yes, ito yung sagot. Talagang sa sales, sinusulat yun kung ano yung mga sagot. As in detalyado, di ba, Daddy Perds, nasa sales ka eh. Di ba? Talagang yung sistema, kung paano kino-close yung deal, kung paano bibili yung tao nung share dun sa company ni Daddy, iba. Talagang detalyado. Naintindihan niyo ba yun? Sistema. Kaya dapat sinusulat yung plano. Yung vision. Ano pa? Sabi dito, Psalms 90:17. May the favor of the Lord our God rest on us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Ibig sabihin, establish the work of our hands ay gawin mong may kabuluhan at pangmatagalan ng aming mga ginagawa. Kaya, kung yan yung panalangin, nung nagsulat niyan, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Pinapanalangin niya dyan na makagawa siya ng sistema na pang matagalan. Establish kung ano yung ginawa nila. Si Moses yata yung nagsulat dyan, Pastor. No? Based sa research ko. Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. His purpose, what's His purpose? System. Ano yung system?
dominion. That's His purpose sa human being. Sabi doon, God blessed them and said to them, multiply, be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue the earth, and have dominion. Ibig sabihin, makagawa ka ng sistema na magro-rule sa earth. And that's system. O ano nga ba nangyayari ngayon sa Facebook? He rule. Yung buhay mo ngayon, dyan na umiikot. Ha? Hindi ba totoo? Lahat ng pinupuntahan mo, mga sistema yang ginawa. At yan ay nagro-rule sa mundo ngayon. Hindi to rule other people, but to rule the earth. Big sabihin, magkaroon ng economy. Na itong mga to ay nagagamit sa economy ng mundo. The kingdom of God. Pagandahin mo pa yung sistema. Tapos yung tao mamubuhay sa pamamagitan ng sistema. Yung dominion na ginawa mo. Yung sistema. Naintindihan nyo ba to? Sinasabi ko? Okay. So, if it's clear, let's move forward. Income earner or earners live for today. CEOs build for tomorrow. Futuristic sila. I mean, vision. No? Nakikita nila yung future. Systems are blueprint for future generations. Vision without system is a dream. Systems without vision are dead. So example, sa biblical example natin, sige. Next na lang tayo. Ito, si Walt Disney. You know Walt Disney? Si Walt Disney, sumikat ng gusto yung The Walt Disney nung namatay na si Walter Elias Disney. Yun yung may vision. Sino nagtuloy? Si Roy Disney, yung kapatid niya. So 1920 nasimulan yon yung Mickey Mouse, pero sobrang naging malaking kumpanya to. Patay na yung may-ari. Ang pagkakaalam ko sa storya, kung hindi ako nagkakamali, yung unang yung Disneyland. Yung unang Disneyland ba yun yung pinupuntahan? Vision yun ni Walter Elias Disney. Alam nyo kailan yung natayo? Patay na siya. Na-execute yon. Si Walter Disney, sa kanya galing, yung kapatid niya nag-decide na yung company nila ipangalan sa kanya. The Walt Disney. Kasi ang pangalan nung may idea ay si Walter Elias Disney. So kaya naging Walt Disney to. Sabi niya, hindi ako papayag na yung idea ng kapatid ko ay hindi maisa katuparan. Pero nasa kanya yung blueprint. Pati yung itsura ng Disneyland. Naintindihan? So, Walt Disney built a storytelling system that outlived him. Patay na siya, pero hanggang ngayon, pinapanood nyo pa din. Binash nyo pa nga yung huling Snow White. Mas maganda pa kasi yung, ano yan? Diba? Yan, samahan nyo. Pinaghirapan niya ni Walter Elias. So, point number 5. Ay, ito pa si CEO ng Intel, si Pat Gelsinger. Paano ba pa? Gelsinger? Ano siya, Christian to eh. No? Ang market capitalization ng kanilang company ay $173.50 billion. No, yung Intel sila yung may i7, yung mga chip sa mga computers, no? Sa kanila yung i7, sila nagbebenta nun, sila manufacturer nun. Okay? So anong ginawa niya? Yung values ng pagiging Christian. Yung in-apply niya sa sistema nila sa kumpanya. Discipling people. So yung mga tao niya gumagawa ng sa tamang oras, sa tamang trabaho, hindi nandadaya kasi servant leadership yung meron siya. Okay? So, point number 5,
Sorry na talaga. Extend ko na. Kingdom system transform culture. Bibilisan ko na. Sabi dito sa Matthew 5:14, 14 to 16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, kasama ba sa good deeds yung gumawa ka ng sistemang makakatulong sa iba? Yung paggawa mo ng negosyo to help other people is part of the good deeds. At makikita ng mga tao yung kadakilaan ng Diyos dahil sa ginawa mo. Yun ang ibig sabihin dito. Makikita nila, hindi para ipagmayabang mo na ikaw ay naglalight, shine, artistahin. Sobrang angas mo. Kundi upang ang mga tao ay makakita ng mabuting gawa at luwalhatiin ng Diyos. Nakita nila, sobrang ganda nitong sistemang to. Christian pala may-ari nito. Di ba? Na-represent mo si Jesus Christ. Hindi mo na iyabang yung sarili mo, kundi si God. Naintindihan? Okay. Hindi ko na to anuhin kasi almost the same lang naman to eh. Yung verse na to. Yung point ko dyan. Ito na lang. God raises CEOs not just to build wealth, but to shape culture and policy through their system. When believers build righteous enterprises, honest, excellent, generous, they show the world what kingdom governance looks like. Every Christian entrepreneur is a missionary with a system. Kasi yung missionary, single lang yun pag pumupunta eh. Pero ikaw, nagmi-mission ka ng may kasamang sistema. Strategic, much efficient. Naintindihan? You use your business for God's glory. Application. 3 practical moves. Number 1, map your process. Write down how your income flows. Identify what can be automated, delegated, or systematized. Number 2, build a team. Start mentoring, outsourcing, and partnering. Systems need people who carry the same spirit. Hindi mo kaya mag-isa. Katulad ni Moses, pinapili siya ng Diyos ng mga leaders. Ganon din yung gagawin mo. Okay? Number 3, document and scale. Kailangan documented para mapalawak mo ng mas mabilis. Create repeatable procedure. What can you teach, license, or duplicate? This is our call to response. Sorry, meron pa. If you can't walk away from your work without it collapsing, you own a source of income. Pag umalis ka tapos wala sablay, ibig sabihin source of income lang to. Pero if it can run without you, you build a system. Naintindihan? Amen. Call to response. Builder's anointing. Some of you have been living for stream to stream, small source of income that keep you alive. But God says, I'm calling you to build system that outlive you. Na kahit na mamatay ka, yung sistemang ginawa mo ay working pa rin. Naintindihan? Tonight, the anointing of Joseph, Nehemiah is being released. Builders who think in system and structure. Pray for wisdom, patience, and divine strategy. So yung pag-uusapan natin next week, yung ginawa ni Joseph tsaka ni Nehemiah para
Baka nagtataka kayo, ba't sinulat natin to? Yan yung pag-uusapan natin. Ano bang ginawa nilang dalawa? Okay? Para bang application ng pinag-usapan natin ngayon. Mas madetalyado natin. So this is our prayer. Lord, thank you for your giving, thank you for giving me the power to produce wealth. Teach me not only to earn, but to build. Give me the vision of Joseph, the strategy of Nehemiah, the wisdom of Solomon. Establish the work of my hands, that what I build may glorify you and bless generation. In Jesus' name, amen. So let's declare it. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. I am not just an income earner. I am a builder. God has given me power to create systems that multiply value. Next. My gift will become a structure. My ideas will become enterprises. And my enterprises will become instrument of kingdom impact. I am a kingdom CEO. Decide to build, lead, and last. God bless you. Palapakan natin ang Diyos. Wala na akong time magtanong. Next week na lang. Thank you.